What's up mga lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manonood tayo kay Zard Carew na ang pamagat ay Overnight sa Diplomat Hotel, Most Haunted. Naku, Diplomat Hotel talagang ito yung pinaka-haunted dito sa Pilipinas. Mag-overnight sila. So panoorin natin to. Huwag natin patagalin to ha. Let's go sa go. Spend an overnight sa pinaka-haunted na hotel sa buong Pilipinas, ang Diplomat Hotel. Na-establish ang building na to noong 1913 ng mga Dominican at ito ang nagsilbing retreat house nila dito sa Baguio City. Pero noong World War II, ginawa itong taguan ng mga tao laban sa mga Japanese. Pero eventually, nasakop rin to ng mga Hapon. At sa kanilang pagsakop sa lugar na to, nangyari ang mga matitinding pagpapahirap, pangre-rape, torture at massacre. Maski pare, madre ay wala nilang awang pinatay. At pagdating naman ng 1970s, nirenovate nila ito at ginawang hotel. Pero hindi nagtagal at napasara rin ito at naiwang abandonado. And the most creepy part, Siyempre, doon sa part na yun, talagang wala na mag-check-in. Or kung may mag-check-in man, for sure, nakaka-encounter sila ng mga pagpapahamdam dyan sa nung naging hotel yan. dahil naabandona ng matagal, naging pugad ito ng mga espiritong hindi matahimik dahil sa hindi makatarungang ginawa sa kanila. Pagdating namin sa lokasyon, nag-alay agad kami ng dasal, kandila at atang bilang respeto at paalam sa mga yumao. Bawat sulok ay hinagisan namin ng barya alinsunod sa mga paniniwala ng mga matatanda. In-interview na rin namin yung guard upang magbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa lugar na to. Kuya, gaano na po kayo katagal na nagbabantay dito? Mga 5 months lang. Kamusta naman yung pagbabantay? Natatakot din po ba kayo minsan? Kasi naman po, kung minsan may nagpaparamdam, sa akin isa, kung medyo matagal ako dito, ayun, may nagpakita sa akin na babae. Ay, Yung babae na nagpakita sa akin, yung una, hindi na pinakita lahat yung katawan niya. Yung mukha niya, hindi ko nakita. At saka magkalipas ng mga 30 minutes, nagpakita uli. Ayun, pinakita niya yung mukha niya. At saka yung buhok niya, pag ganito lang. Wala naman ginawa sa akin, mabait naman yung babae na yun. Ang alam kong taon niya yun, yung mga 21 patas. Ano po yung ginagawa nyo kapag natakot tong kanina ko pa napapansin, parang may nakatayo dito eh. ganun na nagpaparamdam sila? Wala naman po, lakas loob lang kasi naman. Kung may ginawa nila na hindi masama, wala yun na. Hindi ko Pero okay naman, mabait naman sila. Opo. Saka may binigay na papel sa akin, yung maliit. Binasa ko naman yung nakalagoy doon. Hindi ko naman maintindihan. Opo. Eh di tinago nyo lang yung kuya. O bata kinuha ko yun. Kaya lang, pagkatapos wala na yun. Pero bakit nyo pa rin po ito pinagpapatuloy kahit alam nyo nakakatakot talaga kuya? Kasi nalaman ko na mabait naman sila, wala naman Kasi kung talagang hindi sila mabait, wala baka may na sa akin, pero wala naman. Okay naman siya. Yun lang ang naranasan ko dito sa Diplomat Hotel. Saan banda siya nagpapakita sa lugar na to kuya? Doon na lang sa pagbabayaran ng ticket. Kasi doon ako nagtamay sa gabi. Okay, sa may entrance pa lang. Opposite. Natakot yun eh. Unti-unti nang lumalalim ang gabi at unti-unti na rin nagsisiuwian ang mga turista. Nagtanong na rin ako sa guard kung pwede bang sa loob maglatag ng tent, pero ang sabi nila, Bawal sa loob ng building kasi marutok sa loob ng building. opo, Daming naktrap sa loob ng dahil hindi kami pinayagan makapaglatag sa loob, naghanap na lang kami ng panibagong spot kung saan pwedeng maglagay ng gamit. Pero bago kami maglatag, may napansin akong parang tumakbo na nanggaling sa puno. Lugar na doon may nakita ang guard. Pagbaba mo dito, pag close mo ng pagbaba mo ng camera, paglingon ko ng ganun, parang may dumaan to. Palikod, papunta sa likod. At naalala ko, few months ago, may sinend sa akin na video yung kaibigan ko. Ito yung video. Ay. Nakita nyo na ba yan? itim na yun, Kaya tinanong ko sa guard kung ano ba yung nakita ko. Medyo parang ganito yung damit niya, yung nakita ko. Medyo hindi maputi. Ayan ho. Parang ganyan. Parang ganyan daw yung nakita ng guard.
So posibleng siya nga ang naaninag ko. Pinili namin na sa tapat mismo ng bintana maglatag. Para kung ano mang kababalaghan ang mangyari, alam namin agad. Okay guys, so time check tayo. It's 8:32 ng gabi. And nandito ako ngayon sa tent. Pero sila natatakot sila. Dito. Hindi nga lumulibot yung mata ko to eh. Nakakatakot kasi ito lang mismo yung diplomat to. Ang gusto ko sana guys, sa tuktok mag-overnight. Kaso nga lang, syempre, safety din ng bawat isa. Yung inalay naming kandila, andito pa rin, buhay pa rin. Ayan, buhay pa rin. And dito, nagpakita kay Kuya Gar, yung babae daw. Yan yung booth nila dyan. Tapos, dyan yung may lumapit sa kanya daw na babae. Dito yung may nakita ko, yan, yung puno na yan mismo. Parang may gumanon. And sobrang scary na. Parang may bumababa galing. Parang may bumababa galing sa hagdan. Okay, lalapit ako. At paglapit na paglapit ko, may narinig akong bumato. Uy. Ay, takot to ah. Shit. Lumalalim na ang gabi at kumakapal na ang hamog. Nakaupo ako sa gilid na may marinig akong batang umiiyak. Narinig mo yun? May umiiyak na parang bata. Ay. What the fuck? Nanggagaling ang tunog sa loob ng hotel at nakakapagtaka kung bakit may bata doon. Una sa lahat ay wala Paano magkakaroon ng bata dun? Malalim na yung gabi. Diba? Dami katakot to ah. na ibang tao kaming kasama sa loob at bawal na rin doon pumasok. Creepy na dito guys. 9:30 may dumating kaming kaibigan na taga Baguio. Pinayagan namin siya sumama dahil gusto niya rin daw na makita kung totoo ba ang haka-haka sa lugar na to. Mamaya, pahinga ka muna tol, pahinga ka muna. Sama kita. Relax ka muna. Relax ka muna dyan. Na-curious kami kung ano na kaya itsura sa loob ng diplomat. Kaya nilapitan namin to. Tiningnan namin yung loob, ngunit sa pinto pa lang, mabigat na sa pakiramdam. Ito yung loob, guys. At sa pagsilip namin na to, ay dito na nag-umpisa ang lahat ng kababalaghan. Creepy. Ang creepy ng loob, tol. So, what I'm planning, 10 p.m., explore natin hanggang doon na sa dulo. Tapos by 12, iikutin ko to. And by 3 a.m., mag-ghost radar ako dito, guys. Alas 10 noong mag-iikot na ako nang may maamoy akong kakaiba. May sampagita. May sampagita dito, tol, oh. May sampagita dito. Halika kayo dito. It's 9:59. May sampagita. Ayun, oh. Paglapit namin. Oo nga. May bulaklak Ano, to. may sampagita? Wala sa pagkita rito. Ang aming naaamoy ay biglang dumarating at nawawala kaya medyo napapaisip kami sa mabangong amoy na yon. Wala na amoy sa pagkita, tol. Wala na, tol. Parang dumaan lang. So, iikutin ko to pababa. May radio kami dito. Ito yung communication namin sa kanila. Tara. Check. So, huwag kayong magsasalita kung walang updates, ha. Tol, ayun na amoy sa pagkita ulit. Ayun na, mas malakas dito, pre. Mas malakas dito yung amoy sa pagkita, men. Dito talaga. Ang bango. Hindi naman to. Hindi rin yan. Habang nililibot ang paligid, hinahanap namin ang pinanggagalingan ng amoy. But it turns out, wala kaming makita na sampagita o puno ng ilang-ilang na nakatayo dito. Pagka ganun daw kasi, ang sabi talaga, may multo dyan sa paligid mo. Pag nakakamoy ka ng sampagita o bulaklak. Nangyayari yan dati. Sino bang, kasi may namatayan na kakilala namin. Tapos nangyayari na parang nakaamoy doon ng sampagita o bulaklak. Eh wala naman ng pagmumulan sa lugar na yun. Kaya legit yun na may multo sa paligid. Hindi. Walang amoy eh. Wala na yung amoy dito eh. Wala na yung amoy dito. Pero iba yung amoy dun eh. Iba yung amoy dun sa may guardhouse. Tinatry namin hanapin yung amoy. Pero hindi namin matrace kung saan. Kasi walang puno dito ng sampagita o ilang-ilang. Ayun o. Ayun o. Ayun, pre. Diba? Dito. Diba? Dito. Nasa Dinadaanan tabi nyo lang kami nung amoy. Ayun. Inamoy namin lahat ng bulaklak. Tinignan ko lahat ng puno. Wala akong nakitang sampagita o ilang-ilang. It's just may sumusunod na amoy. Na yun yung amoy niya. Kung may puno ng ilang-ilang dito, dapat buong paligid mabango, hindi yung isa lang. Ito nga, walang halaman oh. Wala man lang ka-flower oh. Tingnan nga natin kung hanggang dulo may amoy. Chinek namin hanggang dulo, baka doon nanggagaling ang amoy. Pero pagdating namin, walang ganun dito. Ito yung kaparehong puno nung nandun eh. Diba? Kinikilabutan ko kasi yung feeling talaga. Iba sa pakiramdam, tol. Alas 10 pa lang, tol. Paano pa kaya kapag alas 12 na? Sabi. Tsaka alas 3, men. Paupo pa lang ako para magpahinga. Pero pagpatay ng camera,
biglang tumunog yung radyo namin. Pinagsalita dito habang check mo yun. Oh, mic check. Iba yung boses. Iba. Putik sa'yo. Hindi na ko. This time sigurado akong entity yun. Naisip ko na baka may gusto silang iparating kaya gumawa ako ng paraan. Nilagay ko ang isang radyo sa pintuan ng gusali at yung isa naman ay nasa tabi ko. At maya-maya lang, ito ang nangyari. Kung may gusto kong sabihin, hindi kaming makinig. Uy. Puta, ina mo, gago. Gago. Ina mo, tol. Shit. Ina mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun pero isa lang ang alam ko. Ina. Nakikita niya kami. Kagi. So tinry kong kausapin siya ulit kung may gusto pa siyang sabihin. Sabi yan. Nakikinig kami. Gago. Ina. Dito. Partida, ang dami na nila yan. What more kung solo lang. Siguro mas nakakatakot yun. Pero this time, hindi na siya nagsalita. Hindi, huwag kayo matakot, tol. Tiwala kayo sa taas. Inantay namin na may magsalita ulit pero wala. Nilipat na rin namin yung tent kasi wala na rin gusto magpahinga doon dahil sa takot. Pero maya-maya lang habang nagpapahinga ang lahat, tumunog uli ang radyo. Doon tumunog. Naka-rolling kayo nun? Oo, may naka-rolling. Hindi. Sabi ko, di ba sabi tinanong kita? Walang may nakabukas na kamera nang mangyari yon. Kaya naisipan ko na mag-set up na ng GoPro na magdamag na ka-on. Pre, mag-set up ka nga tayo ng GoPro. Pero habang hinahanap ko yung GoPro, biglang may nagsalita sa radyo na nasa pinto ng diplomat. Uy, Ay. napoy. Uy, napoy. Ay, ang creepy nito. Uy, napoy. Putang ina mo, tol. Maya-maya naman, sa radyo naman namin may nagsalita. Tol. Wanted ng cam? Babae yung nagsalita, di ba? Babae yung nagsalita. Walang babaeng guard dito ngayon. Gago nung sinabi. 10:52 guys. Sobrang weird guys. Yung radyo, may nakukuwang sound. But the problem is, babae yung nagsasalita. Which is, kung Ayun na. sasabihin, Hindi naman, tol. Hindi naman. putang Tayo mo ina. na, pre. Patayin na natin. Patayin na natin, men. Hindi naman, oh. Yun na naman, pre. Which is, kung sasabihin nyo na nanggaling sa mga guard, walang babaeng guard dito sa diplomat. Tsaka pre, two-way radio lang yun eh. Yan, tsaka yun dun eh. Masasagap natin yun. Anong frequency, alam ba As natin? we dive near 12, sobrang dami na nangyayari. Kailangan natin mapatay yung isa. Walang may gustong sumama kaya mag-isa ko na lang kinuha yung radyo na nasa pinto. Got it. Tapang. Got the radio, it's off. It's off now. Sobrang bigat dun. 11:01 PM dito sa Baguio. Sobrang dami na namin na-experience. Ang dami naming mga naririnig na hindi naka-on yung camera namin. Kaya ngayon naglagay ako ng GoPro para anytime yan, kahit madrain na yan. Basta makuha na ng lahat. Mas malala pa yung takot ko ngayon dito kaysa nung sa Laperal. Pinaglalaroan namin ni Sling yung radyo na may biglang magsalita ulit. Huwag mo na maglaruan, pre. Lagay mo na lang. Sige, nalalagay ko na dito. Ay, Putik. What the fuck? Paglapag mo may nagsalita sa radyo ko. May na-realize lang ako. Ito kasi, frequency yan eh. Ghost Raiders use frequency. So yung mga buzz kanina, boses yung na yun. naririnig natin, it might be from them. Kasi frequency sila eh. So nag-prepare na kami para sa 12 AM challenge. Ang ikutin hanggang likod ng diplomat. Ito yung entrance. Napatay mo yun. Patay na dito. Wala na. Ubus na yung kandila. Pero habang sinisilip namin ito, may footsteps kaming narinig. Uy. Putik! Ay. At maya-maya lang, isang tunog ng kadena naman ang aking narinig. Narinig yun? Grabe. Kadena yun. Hindi ko lang narinig pero naka-rolling tayo. Kadena yun, tol. May bumagsak dito kanina. Tapos may kadena dun. Chain yun, tol. Chain yun, tol. Malinaw. Tinuloy namin ang pag-iikot hanggang sa makarating kami sa likod.
Nakakatakot talaga at bigla kami nagulat noong mag-corrupt yung ibang footages ni Elijah at biglang nagloko yung bagong-bago na camera niya. Yung clock ko. Putik na wala ata. Ano siya? Nag-off siya kanina. Bumalik ngayon nag-off na hindi na bumabalik. Nagluloko ng camera mo. Bago lang yun. Hindi to ako nagluloko. Ngayon lang? Oo, ngayon lang promise. Nag-off? Ayun, off siya. Bago yung camera, mukhang bago eh. Full charge na kanina, tol. Oo, pre. Full charge to. Ayun. Yan, nag-off na. Putik. Okay na ulit. Bumalik na. O, di ba naka-on siya kami na? At habang pabalik kami sa tent, may biglang suminset at dinig yon ng babae. Okay, isipin mo, kuya ka, binigyan ng letter. Uy, Ano yun? Ano yun? Ano yun? Narinig niyo yun? Putang ina. Ano narinig yun? Narinig ko. Putang ina, ako. Hindi, sit yun eh. Sit yun. Parang nasa kabilang natin. Narinig ko, pre. Tangina. Pre, narinig ko. Narinig ko rin yun. Hindi ba kayo may sit? Baka nandito kayo. Ba't kami sit-sit ang yun? Takot na nga kami. Natatakot na ang lahat at biglang umambon. Pwede dito tol, umambon tol. So no choice kami kundi pumasok lahat sa tent at dito magantay ng 3 a.m. Tent gaming. Magtiwala lang tayo sa tent tol. 3 AM na. Exact. Grabe talaga yung mga pagpaparamdam dyan sa diplomat na yan. Ay, kung tutuusin, minsan gusto ko yung makapunta. Pero ang creepy. Dito pa lang pinapanood ko, natatakot na ako. What more kapag nandun ako mismo. Diba, ang katakot. Actually, 3 o'clock a.m. Let's do it with a ghost radar. Tara, G. Hindi pa kami nakakalayo pero may nadetect na agad yung radar ko. Shit, lumalapit sa atin. Bisa mo na tol. Ayun, no? Tara na. Pansinin nyo yung tuldok sa radar ko. Hindi siya umaalis kung saan kami nanggaling. Ito Radar mo lang yan tol. sa mga hindi nakakita, ito, ituturo ko. Ito, oh. Ito yung tuldok. Sinasabi ni Zarkaru. Sa radar ko, nasa likod ko na right side. Nasa likod na kami ng diplomat ngunit wala pa ulit kaming nadedetect na kahit ano. At yung Dami tuldok na nakasilip nasa sa loob, radar oh. ko ay nandun pa rin kung saan kami nagmula. Kami na ano. Makakaikot na kami at lahat ngunit yung tuldok na nagsisimbolo ng lokasyon ng espiritu ay nandun pa rin. Dito tayo. Hindi siya umalis. Sa harap natin. What the fuck? Tingnan mo to, tol. Tingnan mo to. Ito. Tundot. Tingnan mo kung saan nakaturo. Nakaturo mismo kung saan siya nagpapaamoy. At kung maaalala nyo, dito ako nakaaninag ng tumakbo palikod, ang amoy ng sampagita, dito may sumitset, at dito may nakita ang guard. Ngayon, dun sa guardhouse na yan, dyan tayo may naaamoy kanina. And yung signal ng ghost radar ko, dyan yung tinuturo ngayon. What the? Oh, putik na yan. Nawala yung signal ko sa espiritu. Ibig sabihin, umalis siya. At nang makabalik na kami sa tent, biglang... Tingnan ko nasa yung signal natin. Oh, lumabas. Okay, nasa likod natin. Nasa likod natin. Tingnan mo dito. Dito mo tingnan. Nasa likod natin. Ayan o. Doon talaga tinuturo. Ito. Tingnan mo dito sa likod. Ayan tulo. Saan tinuturo? O, tingnan mo kung ano nasa likod natin. Boot. Yung spirit na malakas ngayon nasa boot. Eh, ang dilim. Mapait ang dinanas ng mga taong namatay sa lugar na to. Kaya kung sila man ay nagpaparamdam, siguradong dahil yun sa galit at hustisya na sa kanila ay hindi naibigay. Ano man ang misteryo na bumabalot sa lugar na ito ay hindi na natin dapat pang alamin. Naway sa mga susunod na panahon ay matahimik na ang kanilang mga espiritu at sa susunod na henerasyon pinapakiusap ko na naway ingatan nyo ang makasaysayang lugar na to. Galing ni Zarkaru. Galing nung editing niya. Yung video niya mismo lahat-lahat. Actually, ito yung pinaka number one niya na most popular views sa channel ni Zarkaru eh. Itong Diplomat Hotel niya to. No, sana ako din ma-achieve ko yung mga katulad ni Zarkaru. Nila Kong TV, nila Boss Rino. So yun. So, subscribe kayo dito.
kay Zart Caro Vlog. Napakaganda rin ng mga video nito eh. So, yun. Thank you so much sa inyong pagsama. And see you in my next video. Mag-iingat po kayo palagi.